ang pre-ordering ng mga projects noon. Pero ang ibig kong sabihin po ay hanggang ngayon, meron pang pre-ordering ng mga malalaking buyer ng mga proyekto sa DPWH kasi meron ang listahan of I think 95 billion pesos in projects sa 2026 budget na hindi po galing sa district congressman necessarily, at ang hinihiling din po namin ay ilabas ng DPWH ang listahan ano ang 95 billion pesos of projects na ito. Meron po kasing mga ilang mga probinsya na nabigyan ng mas malaking alokasyon sa extra budget na ito, at ang tendency sa past budgets is kung may discretion para sa alokasyon ng extra budget, nagkakaroon ng bentahan ng budget dito. So ibig sabihin, Congressman, hindi pa rin kickback free ang 2026 budget ng DPWH kahit dumaan na tayo sa sangkatutak na pag-check, sangkatutak na diskusyon, paulit-ulit na na-highlight sa media, hindi pa rin kickback free ang 2026 national budget ng DPWH? Opo, siguro hindi nakakagulat naman sa inyong listeners na may corruption pa rin sa bidding, at ang punto ko lang po ay hindi sa kailangan lang natin linisin yung bidding sa mga district engineering offices. Ang punto ko po ay kung ilabas natin ang listahan ng mga proponents ng mga projects, at least mas ma-prevent din natin ang lutuan ng bidding at ng kickbackan, dahil at least nakabantay ang taong bayan sino ang may-ari ng bawat isang proyekto. Opo. Kayo ba'y nag-uusap ni Secretary Vince? Kasi when we asked him the other day tungkol dun sa hinihingi ninyong listahan, hindi niya rin masabi kung ano hindi niya alam. O ang sabi niya, sabi niya? Sa 2026 may insertion ang cabinet, cabinet at sabi ni Lian yon. Pero hindi alam ni Secretary Congressman eh. Opo, actually kahapon lang kausap ko ang isa sa kanyang team, at ako po ay talagang unang-una rumirespeto sa sipag at sa aksyon ni Secretary Vince, pero nauunawaan ko din na medyo ipit siya dahil siya ay isang appointed official serving at the pleasure of his appointing authority. So baka hindi siya makakasagot ng mga tanong na hindi siya authorized na isagot. At the truth is, meron listahan na meron siya, nakita ko, na nasa central office ng DPWH sa opisina ni dating Undersecretary Catalina Cabral, pero marami po kasi mga pangalan na nasa listahang ito. Siguro hindi po nakakagulat sa inyong listeners na marami pong mga senador at congressman ay nasa listahang ito. Pero yung mas nakakagulat siguro pag lumabas ang listahang ito ay marami din pong mga cabinet secretaries, undersecretaries at iba pang mga opisyal sa executive branch. At I guess above the pay grade of appointee to disclose this list. And I would just say na siguro sa loob niya gusto niyang ilabas ang listahang ito para transparent tayo. Pero baka hindi lang siya authorized na ilabas ang listahang ito. What does that list prove? It proves po na marami talagang insertions sa NEP pa lang, which I think is something that people don't dispute. Ito naman po ay matagal nang sinasabi. Pero ang punto ko ay hindi lang siya based on informal arrangements. My point is that it's a very formal and well-documented system that is in a spreadsheet in the DPWH central office. Parang sindikato talaga ang dating, kung nakalagay talaga doon magkano ang porsyento nino. Opo, kasi sa daming mga proyekto sa DPWH, paano mo malalaman sino ang pwedeng pumili ng contractor, di ba? Ang katotohanan po kasi sa mga projects na ito, hindi nga dumadaan sa bidding, di ba? Kaya sino ang pumipili ng winning bidder? Yung proponent. At ayon sa database na nasa DPWH Central Office, binababa sa district engineering offices. Si congressman ito, si undersecretary ito, sila po ang pwedeng magbigay ng winning bidder
na i-implement ng Bids and Awards Committee. At ito po ay ayon din sa aking karanasan dahil nung ako po ay bagong congressman, ang district engineer ng aking distrito ay nagbigay sa akin ng listahan through my staff ng 4 bidding na mga projects. At sa tabi ng bawat pangalan ng mga proyekto, meron pong proponent at meron pang iilan sa mga proponents na ito na meron na pong nakalagay na winning bidder nila bago pa ang bidding. Now, you've seen the list, Congressman. One last, alas 7 na kasi. You've seen the list. How high does it go? Anong pinakamataas na posisyon ng nandun sa listahan? Well, kaya siguro hindi kayang ilabas ito ng DPWH dahil mas mataas po sa DPWH ang mga proponents dito. Siguro po buong gobyerno may insertion sa DPWH NEP. Oh my goodness. So paano yan? Yung ibang cabinet secretaries, yung dating ES ba nandyan sa listahan, Congressman? Ayoko po mag-single out ng mga individual dahil sabihin na lang po natin hindi lang senador at congressman ang may insertion. Baka maasasabi natin buong gobyerno ay may insertions. Nakakalungkot, partner, ano? Oo. Good Even morning, Kong. even Si pati yung Doris presidente po ito. at vice-presidente meron din. Kaya nga. Si Vice Presidente po wala. Okay. Si presidente? Hindi ko po masagot ang inyong tanong kasi ang gusto ko po sana ay ilabas na lang ng DPWH ang listahan. Ay, hindi, Opo. pero kung hindi ilalabas yan, ilalabas mo ba? Baka kung hihilingin nila na ilabas ko. Oh, okay. Oo, pero pwede rin po, Kong, na yung pinakamatataas na sinasabi mong mga opisyal ay ginamit lang ang pangalan. Actually, ang maganda, ipaliwanag ni Yusek Cabral at ni Secretary Bonoan ano ang list na ito. Kasi nasa computer lang sa opisina nila kasi sila po ang nag-encode ng mga line items sa National Expenditure Program. So, I think sa Senate hearing, si Yusek Bernardo, in charge of the technical services, if I'm not mistaken, of DPWH and operations, yung naging star witness. Pero si Yusek Cabral ang mas marami pang alam tungkol sa mga insertions sa budget. Okay. Yusek tuloy. Kong, thank Kong, you. maraming salamat, Maraming Kong. salamat sa oras mo for the insights and for the information. Mag-ingat ka. Mabuhay. Thank you, thank you. Buhay. Okay. Thank you, sir. Okay. Si Nakakape na raw Congressman siya. Representative Leandro Legarta Lavista ng unang distrito ng Batangas at Vice Chairman ng House Committee on Appropriations. So what's